Marami sa mga proyekto ng gobyerno ang nasimulan na at inaasahang babago sa sistema ng transportasyon ng ating bansa. Nagkakahalaga ang mga proyektong ito ng trilyon-trilyon at malapit na natin itong mapakinabangan. Kaya naman sa videong ito, ating alamin ang 10 proyekto ng ating gobyerno na malapit nang matapos sa taong ito. Number 1. Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Metro Pacific Tollways Corporation na pinapatakbo ng chairman na si Manuel V. Pangilinan at gagamit ng EasyTrip RFID system. Mag-uumpisa ito sa Kawit Interchange sa Manila-Cavite Toll Expressway o Cavitex hanggang sa Mamplasan Rotonda na kokonekta sa South Luzon Expressway o SLEX. Simula nang umpisahan itong gawin noong July 2019 ay 5 out of 8 interchange, isang toll barrier at 17.4 kilometers na kalsada na ang natapos at nagagamit sa ngayon. Inaasahan namang matatapos ang buong proyekto sa 4th quarter ng 2025 at pakikinabangan ng 50,000 na sasakyan kada araw. Ang 4-lane tollway na proyektong ito ay may kabuuang haba na 44.58 kilometers at nasa mahigit 35.7 billion pesos naman ang budget sa paggawa nito. Number 2. NLEX SLEX Connector Road. Mag-uumpisa ito sa C3 Road Caloocan at konektado sa dulo ng Segment 10 ng North Luzon Expressway o NLEX hanggang sa PUP Santa Mesa at konektado rin sa Skyway Stage 3. Karamihan din sa daan nito ay tumatawid sa kahabaan ng rilas ng PNR. Kasama sa proyektong ito ay ang dalawang interchange na matatagpuan sa C3 Road 5th Avenue, Caloocan, Espanya Boulevard, Manila at dalawang karagdagang interchange na matatagpuan sa Magsaysay Boulevard at PUP Santa Mesa, Maynila. Inumpisahan ang construction nito noong December 2021. At sa ngayon ay tapos na ang Section 1 nito mula C3 Road Caloocan hanggang Espanya, Maynila na may habang 5.15 kilometers. Ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Manila North Tollway Corporation na pinapatakbo ni Manuel V. Pangilinan at gagamit din ng EasyTrip RFID system. Ang proyektong ito ay inaasahang matatapos ng buo sa taong 2025. At pakikinabangan ng 35,000 na sasakyan kada araw. Ang 4-lane elevated tollway na ito ay may haba na 8 kilometers at may total budget na nasa 23.2 billion pesos sa paggawa nito. Number 3. C5 Southlink Expressway. Sinimulan ang construction nito noong May 2016 at inaasahang matatapos ang natitirang segment ng proyektong ito ngayong taong 2025. Magsisimula ito sa C5 Taguig hanggang sa Cavitex sa parte ng Parañaque at magiging 10 minuto na lang ang biyaheng ito mula sa kasalukuyang 45 minutes. Sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Cavitex Infrastructure Corporation na pinapatakbo ng chairman na si Manuel V. Pangilinan. Gagamit din ito ng EasyTrip RFID system at tinatayang nasa mahigit 45,000 na motorista ang makikinabang dito araw-araw. Ang 6-way tollway na ito ay may habang 13.5 kilometers at meron naman itong total budget na 12.6 billion pesos sa paggawa nito. Number 4. MRT-7. Ang MRT-7 ay isang elevated railroad system na may habang 23 kilometers at mayroon itong 14 stations na mag-uumpisa sa San Jose del Monte, Bulacan hanggang sa Grand Central Station sa North EDSA, Quezon City na istasyon din ng MRT-3, LRT-1 at Metro Manila Subway. Sinimulan ang construction nito noong April 2016 at inaasahang magsisimula na ang operasyon sa 10 stations nito sa 3rd quarter ng 2025. Sa ilalim din ng Public-Private Partnership o PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng San Miguel Corporation. Nasa mahigit 300,000 na pasahero naman kada araw ang makikinabang dito. At inaasahang aabot pa sa 800,000 kapag natapos ang lahat ng upgrades. Ang proyektong MRT-7 ay mayroong total budget na 77 billion pesos.
Number 5. LRT1 Cavite Extension. Sinimulan ang construction nito noong September 2019 at kakatapos lang ng Phase 1 nito na may habang 6.7 kilometers at 5 stations noong December 2024. Ang natitirang 3 stations naman ay inaasahang magbubukas sa taong 2027. Ang extension na ito ay dadaan sa Pasay City, Parañaque City, Las Piñas City at Bacoor, Cavite. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Light Rail Manila Corporation na kung saan kabilang sa may-ari ang Ayala Corporation at Metro Pacific Investment Corporation ni Manuel V. Pangilinan. Ang extension na ito ay may kabuuang haba na 11.7 kilometers at nasa mahigit 65 billion pesos naman ang total budget sa paggawa nito. Number 6. Makati Subway. Ito ay subway system o underground electric railroad sa Makati City na may habang 10 kilometers. Magkakaroon ito ng 10 stations na may access sa BGC SkyTrain at MRT3 sa EDSA Guadalupe Station at plano rin itong ikonekta sa Metro Manila Subway. Ito ay proyekto ng Makati City LGU sa pakikipagsosyo sa Philippine Infradev Holdings Incorporated sa ilalim ng Public-Private Partnership. Sinimulan ang paggawa nito noong December 2018 at inaasahang magsisimula ang operasyon sa taong 2025. Tinatayang nasa mahigit 700,000 naman ang inaasahang magiging pasahero nito araw-araw. Ang Makati Subway ay may total budget na 204 billion pesos sa pagpagawa nito. Number 7. Clark-Calamba Railway. Ito ay urban rail transit system na may habang 147 kilometers at magkakaroon ito ng 36 stations mula New Clark City sa Capas Tarlac hanggang sa Calamba, Laguna. Ang kagandahan pa nito ay konektado rin ito sa Clark International Airport. Inaasahang magsisimula ang partial operations nito sa taong 2025 at ang full operations naman ay sa 2029. Ang biyahe mula Calamba papuntang Clark ay magiging 2 oras na lamang mula sa kasalukuyang 5 oras. Inaasahan namang aabot sa 600,000 na pasahero kada araw ang makikinabang dito. Ang total budget naman sa paggawa ng Clark-Calamba Railway ay umaabot sa mahigit 874 billion pesos. Number 8. Skyway Stage 4. Ang Skyway Stage 4 o mas kilala sa tawag na Southeast Metro Manila Expressway ay isang elevated tollway na mayroong 6 lane at may kabuuang haba na 33 kilometers. Ito ay konektado sa SLEX at Skyway na mag-uumpisa sa FTI na ngayon ay kilala bilang Arca South sa Western Bicutan, Taguig hanggang sa Batasan Complex, Quezon City. Sa ilalim din ng Public-Private Partnership, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng San Miguel Corporation at gagamit din ng AutoSweep RFID system. Sinimulan ang construction nito noong April 2018 at inaasahang dapat matapos noong taong 2023. Ngunit nagkaroon ng delay sa pagbili ng right-of-way. At ayon naman sa DPWH, ang Skyway Stage 4 ay matatapos na sa taong 2025. Ang total budget naman para sa pagpagawa ng proyektong ito ay umaabot sa mahigit 55.9 billion pesos. Number 9. South Luzon Expressway Toll Road 4. Ito naman ay 4-lane tollway na may habang 67 kilometers na nagsisimula sa Santo Tomas, Batangas kung nasaan ang dulo ng SLEX hanggang sa Lucena, Quezon Province. Ang kasalukuyang 3 oras na biyahe mula Batangas hanggang Lucena ay magiging 45 minutes na lamang. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng San Miguel Corporation at gagamit pa rin ng AutoSweep RFID system. Sinimulan ang construction nito noong March 2019 at inaasahang matatapos sa taong 2026. Ang proyektong ito naman ay merong total budget na 26.1 billion pesos sa paggawa nito. Number 10. Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway ay isang subway system o underground electric railroad na may habang 33.1 kilometers at meron itong total budget na 488 billion pesos na inutang pa ng Pilipinas sa government ng Japan.
Binubuo ito ng 17 stations na magsisimula sa Valenzuela, dadaan sa Quezon City, Pasig, Fort Bonifacio hanggang sa Bikutan, Taguig. Mayroon din itong station sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at sa Grand Central Station na konektado sa LRT1, MRT3 at MRT7. Sinimulan itong gawin noong February 2019 at inaasahang magsisimula ang partial operations nito sa taong 2025 at ang full operations naman sa 2028. Tinatayang nasa mahigit 800,000 naman ang magiging pasahero nito kada araw. Talaga namang nakaka-excite na makita at magamit ang mga proyektong ito na magpapadali sa pagbiyahe ng mga Pilipino. At sana darating ang araw na hindi na pahirapan para sa mga Pilipino ang pagbiyahe at nang magkaroon tayo ng maganda at maayos na sistema sa transportasyon. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Ano sa tingin mo ang mga proyektong dapat tutukan ng ating gobyerno? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan at huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.